Napapangiti ako sa tuwing naalala ko yung gabing yun at sa tuwing iniisip kita. Paramdam ko, natagpuan ko na magiging future wife ko. Tapos ewan, basta gusto kita. Kailangan ba ng rason? Dear Amihan Stories presents One Mistake with a Billionaire, written by Clover Daffodil. Isang malutong na mura ang pinakawalan ni Eva Grayson, isang obigaini na nangako sa sarili na hindi niya hahayaang mabuntis ng kung sinong lalaki lang. Tapos ngayon, magigising siya sa tabi ng isang estranghero matapos ang isang mainit na pagtatalik gawa ng sobrang kalasikan niya kagabi. Gusto lang naman niyang makalimot sa ex-boyfriend niya na nakipaghiwalay sa kanya online sa dahilan na may nagugustuhan na raw itong iba. Mariin niyang hinilamos sa mukha, saka ibinaling ang tingin sa katabi niyang lalaki na mahimbing nang natutulog. She thanked God it wasn't some old man. Gwapo ito, medyo mahaba ang buhok na tumatama sa mga kilay nito. Mukha itong Chinese at kung titignan, kaedad niya lang din. Pero kahit gwapo ito, hindi dapat nila yon ginawa. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama, saka dinampot ang mga damit niya na nagkalat sa sahig. Saan ka pupunta? Biglang may nagsalita sa likod niya. Gising na ito. Nalaki ang mga mata niya at agad na sinuot ang damit. Alis ka na agad? Hindi ba dapat pag-usapan natin to? Hindi niya ito nilingon. Hinarang niya ang mahaba niyang buhok sa magkabilang side. Siguro naman lasing din ito kagabi. Siguro ay hindi nito matatandaan ang mukha niya. Aksidente lang nangyari. Pareho tayong lasing. At isang panandalian ligaya lang ang nangyari kagabi. Aksidente? I doubt it was. Pareho nating ginusto yun. Mister, whoever you are, lasing ako, okay? Magkunwari na lang tayo na. Hindi ito nangyari. Are you telling me to forget about the last night and not take responsibility like a coward man? Responsibility? It was only a one-night mistake. Imposibleng may mabuo kaya wala ka responsibilidad sa akin. How sure are you? Paano kung meron? It was a good night. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Kaya sa loob ko na, tama na! Pagputol niya rito. Ang bulgar naman na lalaking ito. Can't he describe it in a less disgusting way? Naiintindihan ko ang punto mo, pero hindi mo man na itatanong. Isa akong obigaini. Alam ko mga posibleng risk at probabilities ng ganitong sitwasyon. Maingat akong tao. I practice safe sex at consistent ako sa contraceptive use. Regular akong umiinom ng oral contraceptives. At base sa timing ng menstrual cycle ko at sa medical assessment, napakababa ng tsansang may mabuo. Pero, as I said earlier, let's pretend this never happened. Magkunwari na lang din tayo na hindi natin kilalang isa't isa. Kapag nakita mo ko sa daan, iwasan mo na lang ako. At ganun din ang gagawin ko. Bakit ko naman gagawin yun? Walang kwentang tao lang makikipagtalik sa kahit sino at pagkukunwari na wala nangyari matapos magpasarap. Look, this was just a mistake. Kahit sang anggulo malito. The least we can do is pretend this never happened. Kaya pwede ba? Huwag ka na makipagtalo at kalimutan mo na lang na nangyari to. Di mo talaga naiintindihan ng punto ko. Seryosong bagay ito. May nangyari sa atin. Wala akong ginamit na protection. At kahit gumamit ka ng contraceptive, hindi 100% effective yun. Basta. Bahala ka na. Wala na akong sasabihin kaya aalis na ako. Pagtatapos niya sa usapan. Tapos na siya magbihis kaya agad niyang kinuha ang shoulder bag na nakapatong sa mesa at mabilis na umalis. Hey! Rinig pa niyang tawag ng lalaki habang palayo siya. Halos takbuhin niya ang elevator at hindi mapakali hanggang sa makababa siya sa ground floor at makaalis ng hotel. Agad siyang pumara ng taxi at nagpahatid sa klinik niya. May sarili siyang room sa loob ng klinik kaya pagdating ay doon siya naligo at nagpalitan damit. Minsan kasi halos hindi na rin siya nakakauwi dahil sa sobrang busy sa trabaho. Ginugol niya ang buong araw na yon sa pagtatrabaho. She wanted to keep herself busy para hindi na niya maisip pa ang nangyari. Kulang na lang talaga ay iuntog niya ang ulo niya sa mesa dahil sa kagagahan na ginawa kagabi. Kinabukasan, tinawagan niya ang kaibigan habang naka-break time siya. Oh, napatawag ka? Nagtatakang tanong nito sa kabilang linya. May itatanong lang ako. Nung nag-night out tayo, anong ginawa ko nun? Lasing na ako nun wala na akong matandaan.
Tanong niya. Pilit na inaalala kung paano siya nauwi sa pakikipagtalik sa isang estranghero. Ano ang ginawa niya bago yun? Narinig niyang tumawa ang kaibigan sa kabilang linya. Hindi mo alam? Ano nakakatawa? Sobrang lalaban ang ginawa ko? Well, nilapitan mo lang naman yung lalaki na mag-isang umiinom at bigla mo siyang hinalikan. Nanlalaki ang mga matang napatayo siya. Ano? Hindi nga. You keep calling him babe. Baka akala mo siyang boyfriend mo. Ay, ang ex-boyfriend mo pala. Anong itsura ng lalaki? Matangkad ba? Guwapo? Mukhang Chinese? Oo, yun nga. Buti naalala mo pa. After nun, ano nangyari? This is the most exciting part. Grabe, hindi ko talaga makakalimutan yun. First time ko makita na maging wild ka ng ganun. Bakit? Ano bang ginawa ko? Well, hinila mo lang naman ang kwelyo niya na para bang babanatan mo siya. Hinila mo siya palabas ng bar. Pagkatapos nun, hindi ko na naman sunod mong ginawa. Sinubukan kitang habulin pero nakasakay na kayo ng taxi. I bet you brought him to the hotel. Tama ba ako? May nangyari sa inyo, no? So, all this time, she was the one who insisted. Siya ang humalik, humila sa lalaki, at nagdala rito sa hotel. At hindi man lamang ito pumalat. He should have stopped her. Bakit hinayaan lang nito na may mangyari sa kanila? O baka dahil lasing din ito at wala rin naman sa tamang pag-iisip. But still, inis niyang ginulo ang buhok. She would not drink alcohol ever again. Hinding-hindi na talaga. So ibababa ko na to may gagawin pa ako Paalam ng kaibigan niya. Sige, bye. Sinilip niya ang relo niya. It was 3:20 in the afternoon. Tapos na ang break time niya. Pumalik na siya sa clinic, isinuot ang lab coat at inayos ang nagulong buhok. Biglang may kumatok sa pinto at pumasok ang nurse. Doc, nandito na po yung next appointment nyo. Sige, papasukin mo. Ilan segundo lang ay muling may kumatok sa pinto. Pasok! Pumihit pagbukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Napansin niya agad ang baby bump nito. Good evening, Doc. Bati nito. Good evening. Balik niyang bati sabay ngiti. Lumipat ang tingin niya sa lalaking nakasunod sa babae. Kumunot ang noon niya. Ganoon din ang lalaki na seryosong nakatingin sa kanya. Naka-formal suit ito at mukhang may lahing Chinese. Matangkad ito, guwapo at higit sa lahat. Bakit parang kahawig nito ang lalaking nakasiping niya 2 days ago? Nabato siya sa kinaupuan. Dama ang pawis na namumuo sa noon niya. No way. There is no way that this guy and the guy she slept with are the same. Kasi kung oo, nagpanlipat-lipat ang tingin niya sa lalaki at sa babaeng buntis. Nakipagsiping siya sa lalaking may asawa at magkakaanak na. Doc? Tawag ng babae na nagpabalik sa kanya sa realidad. Ha? Okay. Maupo kayo. Nauutal niyang sabi saka iniiwas ang tingin sa lalaki. Umupo ang babae sa harap niya. First time niyo po rito sa clinic? Tanong niya, saka itinuon ang tingin sa computer monitor para i-check ang record nito. Opo, Doc. Sagot nito habang nakayuko, halatang kinakabahan. She could tell she'd been carrying a lot of stress lately. Medyo bata pa ito, kaya siguro medyo anxious pa sa pagdadalang tao. Kailan ang huling regla mo? Last June po, Doc. So, 3 buwan ka ng buntes. Sumingit ang lalaking kasama nito. Dok, nahihilo siya palagi. Sa tingin ko, hindi na yung normal. Dinala ko na siya rito dahil nag-aalala na ako na baka may mangyaring masama sa baby. Napayuko siya at hindi nagawang lingunin ang lalaki. Normal lang mahilo sa early pregnancy. Paliwanag niya habang sa pasyente ang tingin. Kasama yan sa tinatawag nating nausea and vomiting of pregnancy. Usually dahil sa hormonal changes, lalo na sa rising HCG at estrogen. Pwede ring minsan may kasamang low blood sugar o dehydration. Kaya importante ang regular na pagkain at fluids. Pero kung napapadalas o sobrang severe or may kasamang dizziness, pagdurugo o matinding pananakit ng puson, dapat diretso na sa ER. Ngumiti siya para ma-reassure ang pasyente. For now, focus tayo sa rest, hydration at prenatal vitamins. Iwasan din muna matinding stress at mabigat na physical activity. Tinignan niya ang chart sa monitor.
Since first checkup natin at very early pang pregnancy, we'll start with confirming the pregnancy through a serum, beta-HCG test, at basic labs para makita rin ang general health mo. Tumayo siya at hinawi ang kortina na humaharang sa isang malapad na bed. Higa po muna kayo rito sa bed, ma'am. Sabi niya habang inaayos ang hinihigaan nito. Dahan-dahan lang. I'll explain everything habang ginagawa natin. Sa ngayon, hindi pa po natin makikita si baby sa ultrasound pero mamonitor natin sa susunod na visits. Nagpapaliwanag siya habang sinisimulan ng check-up. Matapos niyon ay bumalik siya sa desk niya habang nasa harap niya ang lalaki. Nilabanan niya ang kaba habang kinakain ng guilt dahil may nangyari sa kanila. Gayong nandito ito ngayon para samahan ang asawa nito. Malaking tulong ang emotional support. Siguraduhin mo na may sapat siyang tulog at healthy ang mga kinakain niya. Kung maaari, huwag mong hayaan na ma-stress siya. Stay by her side as much as you can. Makakatulong yun para sa safety niya at ng baby. Sabi niya habang pinananatili ang tingin sa monitor. Naintindihan ko, Doc. Dr. Eva Grayson. Napansin niya ang pagbasa nito sa nameplate na nakapatong sa desk kung saan nakasulat ang pangalan niya. Agad niyang kinuha yon at tinaob. Tapos ng unang check-up. Huwag kalimutan na mag-follow up sa susunod na linggo para sa routine prenatal check-up. So kung wala na kayong kailangan, pwede mo nang iuwi sa misis para makapagpahinga na siya. Monitor bang kausap mo o ako? Anito sa nagbibirong tono. Nag-angat siya ng tingin. Pilit na nilalabanan ng kaba. Nakakapagsalita bang monitor ha? Malamang ikaw ang kausap ko. Exactly. Kaya dapat sa akin ka nakatingin, hindi sa monitor. Napansin ko na simula pagpasok ko rito, parang ayaw mo akong tapunan ng tingin. Were you trying to avoid me? Was I that bad? Malakas yan hampas ang hawak na chart at masama itong tinignan. Nasa hospital bed lang ang babae, kaya hindi niya alam kung saan ito kinukuha ang lakas ng loob para kausapin siya ng ganoon. Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Why would I? Ba't ikaw naman na humila sa akin palabas ng bar? Ikaw nagdala sa akin sa hotel. I was drunk. And I was just going along because gusto rin naman at wala akong lakas para pigilan ka. Dapat nga pasalamatan mo ako, Dr. Eva. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Hindi niya pwedeng sapakin ito dahil nasa hospital bed lang ang babae. May harang lang na kortina kaya hindi sila nakikita. Quiet down your voice. Baliw ka ba? Talaga ngayon mo ito gustong pag-usapan? Kumunata noon ito. Kailan pa ba dapat? Baka maging busy ka mamaya at wala na akong chance na makausap ka. Wala tayong dapat pag-usapan. Kailangan na magpahinga ng misis mo, kaya mas mabuti kung iuwi mo na siya. Misis? Wait, what? Lalabas na muna ako. Kung may kailangan ka pa, nasabi na lang sa nurse. Excuse me. Sabi niya, saka mabilis na lumabas. Agad siyang dumiretso sa CR at nagilamos sa mukha. Pilit niyang ikinalma ang sarili, pero hindi niya magawa. Nahampas niya ang salamin sa inis. Doble-doble na ang bigat na nararamdaman niya ngayon. Plano niyang kalimutan ng gabing yon at magpatuloy sa buhay na parang hindi iyon nangyari. Pero paano? Nakipag one night stand siya sa taong may asawa at anak na. Papatayin siya ng konsensya niya. Ilang minuto siyang nasa loob ng CR bago nagpa siyang bumalik sa consultation room. Mabuti na lang at wala na doon ang lalaki, pati ang babaeng kasama nito. Pinilit niyang iwaksi ang lahat ng gumugulo sa isip niya at pilit na nagtrabaho na maayos. Pero kahit anong gawin niya, paulit-ulit na bumabalik sa isip niya ang mukha ng lalaki at ang panlulokong ginawa nila. Hindi niya naman kasi alam na may asawa ito. Lasing siya, but still, that doesn't justify what they did. Ang tanging naiisip niya lang gawin ay ibaon sa limot ang lahat at hindi na magkaroon pa ng kahit anong koneksyon sa lalaki kahit kailan. Mas mabuti yon para hindi siya makasira ng relasyon. Matapos ang trabaho ay hinubad na niya ang lab coat at sinabit yon sa hanger saka lumabas. Pero nagulat siya nang paglabas niya ay nasa gilid ng pinto ang lalaki at halatang inaabangan siya. Umawang ang bibig niya at umaktong isasara ang pinto, pero agad nitong hinarang ang kamay at pinigilan ang pagsara niyon. Ang tigas talaga ng ulo mo. Ano bang hindi mo maintindihan sa sinabi ko kanina? Nabigo siyang isara ang pinto dahil malakas nitong naitulak pagbukas yun. Saka humakbang ng sobrang lapit sa kanya. Harassment tong ginagawa mo. Tatawag ako ng guard. Guard! Agad itong tinakpan ng bibig niya gamit ang kamay nito. Hey, stop. Wala akong gagawing masama, okay? I just wanted to talk to you. Ayaw mo naman kasi akong kausapin.
Inis niyan tinanggal ang kamay nito sa bibig niya saka ito tinignan ng masama. Ayokong kausapin ka ni hindi ko nga alam kung sino ka eh. Then, I will introduce myself. I'm Lazarus Velasco. You can call me Ruz for short. I don't care. Eva, don't call me by my name. Then, babe, call me Dr. Grayson. Pagtatama niya. Dr. Grayson, then. Pero hindi yun ang importante. Malaking kasalanan na may nangyari sa atin. Please lang, huwag mo nang dagdagan. Ano ba sinasabi mo? Kaya nga ako nandito eh, sinusubukan kong itama ang mali eh. Hindi maayos ang mali ng isang pang pagkakamali. Magkakaanak ka na. I'm already guilty enough knowing that you have a wife and a baby in her stomach. Hindi ka ba naaawa sa asawa mo? No wonder she looked really stressed kasi cheater naman palang asawa niya. Kung ikaw wala kang konsensya sa katawan mo, pues ako meron. Kaya tigilan mo na ako. Kumunat na noon ito hanggang sa matawa. Ako? May anak at asawa? Inakala mo bang asawa ko yung babaeng kasama ko kanina? Eh ano mo siya? Kapatid? Pinsan? Come on, don't make a fool of me. Exactly my point. Patid ko siya. Actually, kambal nga kami. Sinamahan ko lang siya magpa-check up. Ayoko naman pumunta siya rito mag-isa. Walang nga kasi yung nakabuntis sa kanya. Tinakbuhan siya matapos buntisin. Paliwanag nito na ikinabuka ng bibig niya. So, hindi mo siya asawa? Wala kang anak? Wait, kung wala kang asawa o anak, girlfriend meron? Hula niya. Wala rin. No, you must be lying. Hindi ako ng tipo na lalaki na kapag lasing, sisiping sa kahit sinong babae kung may asawa o girlfriend ako. Uwe, sure kang wala kang asawa or girlfriend? Hindi ka nagsisinungaling? Anyang, nagdududa pa rin. Wala nga, I swear to God that I would never cheat. Tagline ko na yan noon pa. Nung may nangyari sa atin, hindi ka mukhang lasing. Nung nilapitan mo ako, bigla mo na lang kasi akong tinanong ng mga random questions. Medyo flirty yung dating mo, tapos yun, hinalikan mo na lang ako bigla. Pagkatapos, doon mo na ako hinila palabas at niyaya mag-hotel. Akala ko talaga nasa matino ka pang pag-iisip kaya pumayag ako. Dahil ginusto ko rin naman. Pero gusto ko mag-sorry. Dapat pala, pinigilan na lang kita. Hindi na dapat nangyari to. I'm sorry. Gusto ko rin naman nakalimutan na lang pero iniisip ko rin ang posibilidad na baka nabuntis kita. Malakas ang appeal ko kaya malamang hindi mo napigilan ang sarili mo. Naintindihan ko yun. At some point, kasalanan ko talaga dahil ako nag-insist. Ay, ano ba tong pinasok ko? Nasapu niyang ulo habang naiiyak kahit walang luha ang mga mata niya. Naniniwala ka na ba na hindi ako committed na tao? Ewan ko, madali lang namang gumawa ng kwento. I'm nearly in my 30s and it was my first time. I've never done that with anyone other than you. Kaya believe me or not, single ako. Kaya hindi ka dapat mag-guilty unless ikaw ang... Wala, hindi rin ako committed, okay? Agad niyang pinutol ang kung anumang sasabihin nito. Ang totoo, kakabreak ko lang sa ex-boyfriend ko 1 week ago. Wala na talaga kami bago pa nangyari yan. But even so, hindi pa rin kita dapat pinatulan, no? Tinalikuran niya ito at naglakad palayo pero sumunod ito. Hey, don't walk away like that. Panugutan mo ko. Anito sa malakas na boses. Napatingin sa kanila ang ibang tao. Sa sobrang hiya na naramdaman niya, nilapitan niya ang lalaki at hinila ito palabas. Sa labas tayo mag-usap. Inis niyang sabi. Hinayaan lang siya nitong hilahilahin ito. Mukha nag-e-enjoy pa ang moko. Paglabas nila ay pabato niyang binitiwan ng kamay nito. Bakit kita pananagutan? Ako ang babae sa ating dalawa no, kaya hindi kita mabubuntis. Kailangan ba mabuntis ako bago mo panagutan? You stripped me down and kissed me. Tinulak mo ko sa kama at pumatong ka sa akin. Agad yan tinakpan ang bibig nito gamit ang kamay niya. Sige, ituloy mo. Tutuhurin ko yung pagkalalaki mo. Banta niya. Agad itong hinarangan ng parteng yon. Only then did she put her hand down habang nakatitig pa rin sa lalaki. Fine, kung ayaw mo kong panagutan, ako na lang, pananagutan kita. What? Natawa siya. Malino pa sa isip ko nangyari nung gabing yun. Hindi ako gumamit ng condom. And we went all the way. Sa labas ko nga dapat ipuputok but you insisted, stop! Muli niyang pinutol. Mariin niyang naikuyom ang kamao. Gustong-gusto na niya itong sapakin pero hindi niya magawa. Ikaw, napipiko na ako sa'yo ha. Una sa lahat, I was drunk and I didn't mean it. Pangalawa, I've been on contraceptives. Consistent, no missed doses. Combined oral contraceptive pills yon. May mataas na efficacy rate kapag tama ang paggamit.
Alam ko ang failure rate at alam ko rin kung kailan may risk window. Madiin yan, Turan. Walang breakthrough bleeding, walang missed pill at hindi rin ako nasa ovulation phase noon. So bago ka mag-assume ng kung ano, siguraduhin mo munang may basehan ka. Dagdag pa niya. Mahaba itong napabuntong hininga. Fine, sabihin na natin na maliit lang ang chance na mabuntis ka, pero may maliit na percentage. Contraceptives are not 100% sure. As I said before, you could still get pregnant even after all the safety you use. Ay, bakit pa pinipilit mo na mabubuntis ako? Gusto mo bang magkaanak? Eba, lumaki ako sa pamilyang walang ama. Palaging sinasabi ng mama ko na may ginagawa lang na importanteng bagay ang papa ko kaya hindi pa makauwi. I knew she was lying. Alam kong iniwan na niya kami bago pa ako ipanganak. Habang lumalaki ako, mas lumalaki ang inggit ko sa mga batang mayama. Habang tumatagal, dumadagdag din ang bigat na nararamdaman ko. I despise people who choose to abandon their child and never even try to be there, even after separation. Seryosong tura nito. Ayokong maging katulad ng papa ko. Dagdag nito. Pero hindi naman ako mabubuntis. How sure are you? Alam ko nakakatakot mabuntis, lalo na kung yung lalaki nakabuntis ay hindi mo lubos sa kilala. But this is something na hindi natin pwedeng baliwalain. Pero hindi naman kasi talaga. Pero paano nga kung oo? Paano kung nalaman mong buntis ka? Anong gagawin mo? Would you hide it from me? Ano? Teka, ano ba to? Nasa nobela ba tayo na billionaire? Ex-taguan ng anak trope? Eva, hindi ako nagbibiro. Hindi rin naman ako nagbibiro. Kilala kong sarili ko, alam ko malabo na mabuntis ako. Pero sige, kung talaga mabuntis nga ako, sasabihin ko sa'yo. That's a good idea. Lumiwanag ang mukha nito. Hindi ba 3 weeks after ng pagtatalik malalaman kung buntis ang isang tao? 3 hanggang 4 na linggo. Habang hinihintay natin ang araw na yon, mas mabuting kilalanin muna natin ang isa't isa para hindi na tayo mahirapan kung sakaling ang buntis ka. Masyado kang advance mag-isip. Pero maganda naman yung naisip ko, di ba? Umikot ang mata niya. Wala na siya magagawa pa. Ibang level ang kakulitan nito. Ay, fine. Do whatever you want. Yes, sabi mo yan ah. Uuwi na ako. Paalam niya at tumalikod na. Hey! Anito saka agad na humabol sa kanya. Gabi na, ihatid na kita. May dala akong kotse. Ako din, mas maganda yung kotse ko. I don't care. Mas binilisan niya ang lakad hanggang sa makarating sa kotse niya. Nang muli niyang balingan ng tingin ng lalaki, ay nakatayo na ito sa tabi ng isang kulay pulang kotse habang iniikot-ikot ito ang keychain sa daliri nito. I told you mas maganda ang kotse ko. Eh ano naman? Wala pang 3 weeks, ang sungat mo na agad. Excuse me, hindi lang naman sa buntis applicable ang pagsusungit. Sabi ko nga. Ay, siya nga pala, Lazarus Velasco ang pangalan mo, tama? Oo, Lazarus, pero Rus na lang for short. Human tawag na lahat sa'yo? Rus? Nope. Lahat ang malapit sa akin, Laz ang tawag sa akin. But you're special, kaya I let you call me Rus. Anito, sabay pilyong umiti. Umikot ang mga mata niya sabay irap. Mas bagay yata kung baliw na lang ang itawag ko sa'yo. Sabi niya habang napapailing na pumasok sa kotse niya at mabilis yung ipinaandar. Pag-uwi niya sa kondo ay tinawagan niya agad ang kaibigan at kinuwento lahat na nangyari sa araw na yon. Oh my God! Sinabi mo ba si Lazarus Velasco lalaki na kasama mo ng gabing yon? Gulat na sabi nito sa kabilang linya. Muli na namang umikot ang mga mata niya na marinig ang pangalang yon. You're acting like he's some kind of famous. Bakit? Sino ba siya? Hindi mo siya kilala? Seryoso ka? Kumunat na noon niya. Ganun ba siya ka-relevant para makilala ko? Sikat siya sa China. American ng papa niya, Chinese naman ng mama niya. Pero Wei Yutong ang ginagamit niyang pangalan nung nasa China pa siya. Paliwanag nito. Umarko ang isang kilay niya. Kaya pala mukhang may lahing Chinese ang itsura nito. Bakit? Public figure ba siya? Kilala siya sa business at investment circles. Isa siya sa mga batang negosyanteng umangat na mabilis. May hawak siyang real estate, tech investments at luxury hospitality projects. Madalas siya ma-feature sa business magazine at forums, kaya pamilyar ang pangalan niya sa mga mayayamang pamilya at corporate leaders. Ngayon, lumipat na sa Pilipinas ang pamilya niya. Ang alam ko, mag-e-expand sila ng real estate at hospitality ventures. May plano yata sila magtayo ng boutique hotel at high-end commercial spaces. Kaya malamang dito na sa Pilipinas titira yan.
Napatango-tango siya at hindi maiwasang mamangha. Bakit ang dami mo yatang alam tungkol sa kanya? May gusto ko sa kanya, no? Hoy, hindi ah. Grabe ka naman. Don't worry, sayong-sayo siya. Hindi ko siya agawin sa'yo, okay? Hindi naman siya sa akin, so paano mo ba nalaman ng mga yan? Sinabi niyan sa isa sa mga interview niya. Tapos, fan talaga ako ng mga business talks at features niya. Palagi akong updated sa mga ginagawa at prinsipyo niya sa buhay. Sayang nga lang, hindi ko siya nakilala sa bar. Ang dilim kasi ng ilaw doon. Kung alam ko lang na siya yun, edi sana nakapagpa-picture man lang ako o nakausap ko siya kahit sandali. Paliwanag nito na tila nang hihinaya. Nandito lang naman siya sa Philippines. Tingin ko naman, kung maglilibot ka, makikita mo siya sa kung saan. Wow, gagawin mo pa ako si Dora the Explorer. Pero anyway, how about yayain mo siya makipag-date tapos isama mo ko? Umirap siya kahit hindi siya nito makikita. Kahit lumuha pa ito, hindi niya yayayain makipag-date si Lazarus Velasco. Wala akong contact number niya at wala akong time makipag-date. Ay, sayang naman. Doon ka na, hindi mo pa hiningi ang contact number? Plano mo bang maging single for life? Hay nako, yan na naman tayo sa love life. FYI, kagagaling ko lang sa breakup, kaya ayoko na munang pumasok sa mga ganyan. Pero si Lazarus na yun eh. Kahit sino pa siya, wala naman akong pake. So paano, ibaba ko na to. Marami pa akong gagawin eh. Bye. Paalam niya. Hindi na niya ito hinintay na sumagot at basta na lang pinatay ang tawag. Pagkatapos ay natulog na rin siya. Kinabukasan, pagdating niya sa maternity clinic, agad siyang sinalubong ng mga chart, schedule at pila ng mga pasyente. Bandang tanghali na magkaroon siya ng break time. Tumayo siya mula sa swivel chair at lumabas. Malapit sa park ang clinic at usually kapag break time, naglalakad-lakad siya doon at tumitingin-tingin sa mga batang naglalaro. Pagdating doon ay napansin niya ang daming tao. Lumapit siya sa isang vendor na nagbebenta ng iba't ibang street food. Good afternoon, ma'am. Yung madalas na ino-order niyo po ba ulit? Agad na bungad ang matandang tindero na makita siya. Opo, kuya. Nakangiti niyang sagot. Sige po, ma'am. Wait lang po ah. Kuya, sa akin din po, yung katulad ng kanya. Biglang may sumulpot na lalaki sa likod niya. Walang iba, kundi si Lazarus. Sige po, sir. Sagot ng matanda at agad na inasikaso ang order nila. Nanggaling ako sa klinik mo pero wala ka doon. Biglang tura nito habang nakangiting nakatingin sa kanya. Inirapan niya ito. Ano naman gagawin mo sa klinik ko? Hindi naman ako psychiatrist para gamutin yung kondisyon mo. Pasensya na kung baliw na baliw ako sa'yo. Anito sa tonong nagbibiro. Alam mo yung mga ganyang kondisyon mahirap gamutin. Mas makakabuti kung magstay ka na lang sa bahay mo. Magpahinga ka. Baka tumino pa yung pag-iisip mo kahit konti. Ma'am, ito na po yung order nyo. Iniabot ng matanda ang mga naka-plastic na pagkain. May kasama pang plastic cup kung saan nakalagay ang kwek-kwek, fishball, isaw at barbecue. Kasama naka-styrofoam na siomay. Salamat kuya. Sabi niya saka nagbayad ng 500 piso. Keep the change. Anya sabay alis. Hindi pa siya nakakalayo ay nakasunod na agad sa kanya ang lalaki. Ang bilis mo naman maglakad. Dumiretso siya sa isang bench na may mesa na gawa sa semento. Nasa ilalim iyon na naglalakihang puno ng akasya, kaya hindi mainit at magandang tambayan. Pag-upo niya doon ay inilapag niya sa harap ang mga binili. Dumating na rin si Lazarus at umupo sa harap niya. Madalas ka bang kumain dito? Tanong nito na para bang close sila. Hindi ako palaging nandito, kapag trip ko lang. Di nga. Mukhang matagal ka nang bumibili sa business ni kuya. Parang kilala ka na nga niya eh. Bahala ka kung ano gusto mong isipin. Kapag sinabi niyang oo, baka palagi na rin itong nasa parke at guluhin siya. Nagsimula na siyang kumain habang panay ang salita nito. Hindi ko alam na mahilig ka pala sa street food. Malamang hindi mo alam. Mas magugulat ako kung alam mo. Ilang araw mo pa lang naman akong kilala. Bakit ba ang sungit mo? Baka naman naglilihi ka na. Hoy, hindi pa ako buntes. Tusukin kita ng stick dyan eh. Inambahan niya ito na tutusukin ng stick na hindi naman niya talaga gagawin. Biro lang, masyado ka naman seryoso. Hindi nakakatawa yung biro mo. Next time kung mag-joke ka, dapat yung tatawa ko ng bongga. Hindi ako marunong mag-joke eh, pero magaling ako magseryoso. Huwag ka na lang magsalita kung ganun. Ang boring naman kung hindi ako magsasalita. Bakit ka ba nandito? Bakit mo nga pala ako pinuntahan sa kliniko?
I told you, gusto kong makilala ka ng husto, so it wouldn't be hard for us to get along. Para kapag nalaman nating buntis ka, edi ano? Sige, tuloy mo. Anya sa nagbabantang tono. She has the feeling that she wouldn't like what he was about to say. Pakakasalan kita. Agad ako mawala ang malutong na tawa sa bibig niya. So, itong ginagawa mo ngayon, ano to? Nililigawan mo ko? Natatawa niyang tanong. Seryoso lang ito, matagal bago sumagot. Oo, nililigawan nga kita, seryoso ako. Napakurap siya. Hindi na niya nagawang matawa. Okay, tumatanggap ka ba ng rejection? Kahit i-reject mo ko, hindi pa rin naman ako titigil. Titigil lang siguro ako kapag pumuti ng uwa ka. Ngayon pa lang sumuko ka na. Wala akong kahit konting tamis sa katawan. Masyado rin akong busy sa trabaho kaya wala akong time para sa'yo. At isa pa, kung ginagawa mo to dahil lang sa may nangyari sa atin, huwag mo nang problemahin yun. Mabuntis pa ako, I have enough support system. May 2 kuya ko na handang tumulong sa akin sa pag-alaga ng anak. At hindi naman natin kailangang magkamubutihan para maging ama ka sa anak natin kung magkakaroon man. Pwede tayo mag-co-parenting. Pwedeng sa akin ng bata ng isang araw tapos sa'yo naman ng isang araw. Possible lang ganun kung mapag-uusapan na maayos. Paano ko sabihin ko na ginagawa ko to, hindi dahil may nangyari sa atin? Ano? Kasi gusto kita. Pag-amin nito, natigilan siya. Kasabay niyon ay biglang bumara ang kinakain niya sa lalamunan. Napaubo siya na para bang mauubusan siya ng hininga. Hey, are you okay? Mukha ba akong okay? Tubig, bilis! Wait, bibili ako ng tubig. Wait ka lang dyan. Tarantang umalis ito. Pero ilang segundo lang din ay nawala na rin ang bumara sa lalamunan niya. Mabilis na nakabalik si Lazarus sa may dalang mineral water. Ito na nagbukas na yon bago inabot sa kanya. Salamat. Anyang medyo nahihiya saka uminom ng tubig. Mais ang pakiramdam mo? Nag-aalilang tanong nito. Pinagpapawisan pa ito at medyo hinihingal. Ay oo, salamat ulit. Sorry kung nabigla ka. Napaiwas siya ng tingin. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Nung mag-break sila ng long-time ex-boyfriend niya, hindi niya naisip na darating pa ang ganong pagkakataon. Bakit ako? I mean, ano nagustuhan mo sa akin? Sa dami ng babae dyan, sa akin ka talaga magkakagusto? Bakit hindi ikaw? Sa dami ng babae sa mundo, bakit sila? Bakit hindi ikaw? Balik nitong tanong sa kanya. Oh, come on. Alam ko maganda ako, pero hindi naman ako interesting na babae. Walang interesting sa akin. How sure are you? Bakit bang baba ng tingin mo sa sarili mo? Hindi mababa ang tingin ko sa sarili ko. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hindi talaga ako interesting na babae. Kaya nga ako iniwan ng ex-boyfriend ko eh. Well, ibahin mo ako. Nung nasa bar tayo, bigla kang lumapit at hinalikan ako. Of course, I was caught off guard. Pero nagustuhan ko rin naman. Kaya gumanti ako. Hindi ko alam na aabot yun sa, alam mo na. I like someone who surprised me. Sobrang ginulat mo ako nun, kaya kita nagustuhan. Sagot nito. Napailing siya habang natatawa. Dahil lang doon? Ang totoo, I don't really know what love means. Basta I just noticed you and took interest in you. Maganda ka, you're an Obigayni, tapos mabait din naman siguro. Hindi nga lang sa akin. Natawa ito sa huli nitong sinabi. Tapos, napapangiti ako sa tuwing naalala kong gabing yun, sa tuwing iniisip kita. Pakiramdam ko, natagpuan ko na magiging future wife ko. Tapos ewan, basta gusto kita. Kailangan ba na rason? Ganyan din ang sinabi sa akin ng ex-boyfriend ko nun. Pare-pareho lang pala talaga ang linya ng mga lalaki. Hindi naman, edi ibahin ko na. Ganito na lang. Unang kita ko pa lang sa'yo, nabihag mo na agad ang puso ko. Wait, ang cringe! Napatayo siya sabay ligpit ng mga pinagkainan niya. Yan na yata yung pinaka-cringe line na narinig ko. Dagdag niya. Uy, teka, saan ka pupunta? Tapos ng break ko, babalik na ako sa trabaho. Sabi niya sabay alik. Habang naglalakad pabalik ay sakalang kumawala ang ngiti sa labi niya. Natatawa siya habang inaalala ang mga cringe lines nito. Sa tanda niyang yun, hindi niya inakala na kikiligin pa siya sa mga ganoong ka-corny na linya. Sa mga sumunod na araw ay palagi na itong nasa workplace niya. Walang mintis. Right before the break time ay nakaabang na agad ito. Kung patigasan lang na ulo, mananalo na yata ito kasi kahit ilang beses niyang sabihin at tigilan siya ay hindi ito nakikinig. Nagpapadala na rin ito ng kung ano-anong pagkain tulad ng tsokolate, madalas lunchbox. May pagkakataon kasi na sobrang busy siya kaya wala na siyang break time.
Nagpapadala rin ito ng bulaklak at love letter. Hindi niya alam na uso pa pala ang ganoong panliligaw. Para itong high school sa paraan nito ng panliligaw. Sa panahon kasi ngayon ay text-text na lang. But she still enjoyed the affection he showed. Inaasar na tuloy siya ng mga nurse na nakakapansin. She hated the fact that she's starting to get used to it. Kapag ganun, alam niyang nahuhulog na siya. Anong iniisip mo? Tanong ni Lazarus. Naroon na naman ito sa klinik niya. Nagkataon na walang masyadong pasyente kaya maluwag ang schedule niya. Wala naman. Wala ka bang gagawin ngayon? Araw-araw ka na lang nandito. Nagsasawa ka na ba sa akin? Nakanguso nitong tanong. Nagsasawa ka dyan. Tinatanong lang kita. Hindi kasi ako nakikipag-date sa taong puro pasarap lang ang ginagawa sa buhay. Hindi naman ako buong araw nandito. Sa katunayan, nanggaling ako sa company ko bago ako pumunta rito. Company? Oo nga pala. Nagbi-business ka nga pala no? Ano nga palang business mo? Yeah, may negosyo ko. I'm the CEO of a startup. Focus on real estate development and logistics. May head office kami dito sa city and I oversee both operations and long-term strategy. Kaya madalas akong on the move. Meetings, site visits, contract negotiations. Pero kahit ganun ka busy, I still make time for you. Siyempre, ikaw na yan eh. Anito na para bang sobrang taas ng tingin sa kanya. Bigla siya napatingin sa relo niya. It's way past midnight. Tumayo siya. Tapos ang trabaho ko, uuwi na ako. Gusto mo ba akong ihatid pa uwi? Tanong niya habang hinuhubad ang suot na lab coat. Ha? Gusto mo ba akong ihatid pa uwi? Nagcab lang ako kanina, may sirang kotse ko kaya hindi ko dala. Since sabi mo naman you always make time for me, ihatid mo ko pa uwi. Naliligaw ka, di ba? Pumapayag kang ihatid kita pa uwi? Gulat at sambit nito. Oo naman, bakit naman hindi? Free service din yon. Pero palagi mo akong tinatanggihan na ihatid kita, di ba? Kasi may kotse akong dala, pero ngayon wala. Ngumiti ito ng todo, halatang kinikilig. Sige ba, kung gusto mo ako na palagi maghatid sa'yo. Saka naman, halika na Rose. Sabi niya sabay sukbit ang bag at naunang lumabas. Agad itong sumunod sa kanya. Teka, anong tinawag mo sa akin? Bingi ka ba? Try mo kayo maglinis ng tenga. Tinawag mo akong Rose, ang weird. Kinikilig ako, isa pa nga. Ay, ang cringe talaga ng mga linyahan mo. Ulitin mo yung pagtawag mo sa akin. Tinawag kitang Rose. Sabi mo, Rose ang itawag ko sa'yo, di ba? Ngayon mo lang ako tinawag niyan. Para akong atakihin sa puso. Kinikilig nitong sambit habang nakakapit sa dibdib. Tinignan niya ito na parang nandidire habang nagpipigil ng tawa. Ang weird na rin niya. Hindi talaga ito ang tipo niya. Pero bakit parang natutuwa na siya sa mga punchline nito? Ang cringe mo talaga. Kinikilig ka nga eh. Baliw, halika na nga. Mas binilisan niya ang paglalakad, pero dahil mahaba ang binti ni Lazarus, ay nagawa nitong makasabay sa kanya. Ilan sandali lang ang nakarating na sila sa parking lot. Pinagbuksan siya nito ng pinto ng kotse. Tahimik ang biyahe habang binabaybay ang daan. Nilingon niya ito. Seryoso lang ang tingin nito sa daan. Hindi niya mawari kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Bakit ang tahimik mo? Hindi niya maiwasang itanong. Ha? Feel bored? Gusto mo bang makinig ng music? Mas gusto kitang kausap. Agad na gumuhit ang ngiti sa labi nito habang sa daan pa rin ang tingin. Napatakip siya ng bibig. Maging siya ay nabigla sa sinabi niya. Gusto ko kasi mag-focus sa daan. Kapag mag-uusap tayo, baka madistract ako at maaksidente tayo. Sagot nito na ikinakunot ang noon niya. Mag-uusap lang, madidistract na agad? Ganun kita kagusto. Nag-iingat lang. Natulala siya saglit habang nakatingin dito. What did she do to make him like her that much? Gusto niya itong tanungin pero baka madistract nga ito sa pagdadrive. Okay, fine. Mag-focus ka na lang sa daan. Hindi na kita iistorbohin. Nakita niyang bahagyang pag-angat ang gilid ng labi nito. Gumingisi na naman ito. Inabot niya ang AUX chord at nagpatugtog. Ilang saglit lang ay nag-play ang kantang Maybe This Time ni Sarah Geronimo. Maya-maya pa ay nasa tapat na sila ng condominium niya. We're here. Agad itong hinubad ang seatbelt. Diyan ka lang, ako na magbubukas ng pinto para sa'yo. Rus, tawag niya rito. Bago pa ito makalabas ay hinila niya ang necktie nito at ginawaran ito ng halik sa labi. Natulala ito at hindi nakagalaw. Nang humiwalay siya ay agad niyang hinubad ang seatbelt. Pero hindi pa siya bumaba pa. Kumuha siya ng notepad sa bag niya at sinulat ang contact number niya doon. Maayos niya yung tinupi sa kasinuksok sa bulsa ng suit ni Lazarus na hanggang ngayon ay tulala pa rin. Yun ang number ko. Kontakin mo ko kapag bored ka.
sabi niya bago bumaba at pumasok sa building. Sa kanya lang na-realize kung gaano ka-bold ang ginawa niya na makarating siya sa unit niya. Lumipas sa mga araw, hatid sundo na siya ni Lazarus sa kondo at sa trabaho. Palagi na rin itong nagme-message sa kanya tungkol sa mga ganap nito sa buhay. They even stayed on call till midnight. Sa mga sandaling yun, na-realize niya na mahal na niya nga talaga ito. It was a Wednesday at 7 in the morning. Wala ang lalaki nung break time niya, ngunit nag-text naman ito na may importanteng meeting ito sa client. At dahil palagi naman itong pumupunta sa kanya, nakapag-decide na siya naman ang pupunta rito. After ng trabaho niya, ay umalis na agad siya at pinuntahan si Lazarus sa company nito. Pagdating doon, nagstay muna siya ng ilang minuto sa kotse niya at minessage nito. Pupunta ako ngayon sa company mo. Saan kita pwedeng hintayin after na meeting mo? Text niya rito. Napangiti siya dahil agad ito nag-reply. Pupunta ka sa company ko? Di nga. Reply nito. Ano nakakagulat doon? Oh, wala lang. I'm just happy. Finally, makikita mo na kung gaano ako ka-cool as a domineering CEO. Natawa siya habang tinatype ang reply. Parang hindi naman ganun ang nai-imagine ko sa'yo kahit na nakaupo ka pa sa desk mo. Wow, I will take that as a compliment. Anyways, pwede mo ko hintayin sa office ko. Sasabihan kong front desk na inaasahan kita. Sagot nito. Okay, see you there. Tinago na niya ang cellphone bago lumabas ng kotse at pumasok sa company. Nilapitan niya ang front desk at sinabi na kikitain niya ang CEO. Agad naman itong chinek ang monitor bago tinuro kung saan floor ang opisina ni Lazarus. Sumakay siya ng elevator. Nagpaganda pa siya habang nasa loob ng elevator. Ngayong araw niya sasagutin si Lazarus. Excited siya sa magiging reaksyon nito, pero bukod doon ay kinakabahan din siya. Pagdating sa 20th floor, isang pinto lang ang bumungad sa paningin niya. Baka pag-aari nito ang buong floor. Glass window ang pader ng opisina nito, kaya kita iyon mula sa labas. May bahagyang harang nga lang ng kurtina. Lumapit siya sa pinto at umaktong bubuksan yun. Pero huminto ang kamay niya sa ere nang may marinig na nag-uusap mula sa loob. Naisipan niyang silipin ang glass wall. Pinilit niyang tumingin sa parte kung saan bahagyang naharangan ng kurtina hanggang sa nakita niya si Lazarus. May kasama itong babae. Hawak nito ang babae sa magkabilang balikat at magkadikit ang labi ng mga ito. Bumagsak ang balikat niya at dahil sa pagkabigla ay bigla niyang nasagi ang halaman. Bago pa man siya makita ng mga ito ay nagmadali na siyang umalis at nilisan ang kumpanya. Walang tigil ang paglandas ng mga luha niya habang pabalik siya sa kotse. Pagpasok sa kotse ay agad niya yung pinaharurot. Pag-uwi niya ay agad niyang binalock ang number ni Lazarus, saka sumuksok sa pinakagilid ng kama at umiyak ng umiyak. Hindi niya alam kung naging masama ba siya sa past life niya para gaguhin siya ng ganoon. Napalingon siya sa calendar para tignan ang petsa. Lumampas na ang 3 linggo gaya ng napagkasunduan nila. Sa loob ng ilang linggong iyon, wala naman siyang naramdamang kakaiba o symptoms ng pagbubuntis. Naalala niya ang PT na itinabi niya sa drawer. Wala talaga siyang planong gamitin yon, pero gusto niya makasiguro. Tumayo siya mula sa kama at kinuha ang 3 PT saka tumungo sa CR. Tinas niya ang urine sa 3 yon at parehong 1 line lang ang lumabas na resulta. Muling tumulo ang mga luha niya. Hindi niya alam kung bakit parang dismayado siya. Wala siyang planong magkaanak, pero bakit ngayon parang gusto na niya? Gusto niyang magkaroon ng rason para patawarin si Lazarus at naiinis siya na ganoon pala talaga kapag nagmamahal. Mag-iisip ka ng pwedeng gawin para mapanatili ang tao sa tabi mo. Love is really making you feel stupid. Kinabukasan, laking pasasalamat niya na day off niya. Ibig sabihin, hindi niya makikita si Lazarus. Sigurado naman kasi na pupuntahan ulit siya dito sa clinic. Mabuti na nga lang at hindi niya nasabi kung saang unit ang kondo niya dahil pati doon ay baka puntahan siya nito. Alam niya na hindi niya ito pwedeng takbuhan habang buhay. Alam niyang kailangan niya rin itong harapin at tapusin ang kung anumang namamagitan sa kanilang dalawa. Pero hindi pa siya handa. Baka kapag nakaharap niya ito ay umiyak lang siya. Naputol ang pag-iisip niya nang biglang tumunog ang doorbell. Agad siya napatakbo sa pinto at sumilip sa peephole. Napangiti siya na makita ang mga magulang niya. Agad niyang binuksan ang pinto. Ma, pa!
Masaya niyang salubong sa dalawa, saka agad na bumeso sa mga ito. Kumusta ka naman, Iha? Napadalaw na kami kasi ang tagal mo nang hindi umuuwi at hindi ka rin tumatawag para kamustahin kami. Nagtatampo na kami ng papa mo. Malungkot na tura ng mama niya. Bakit ba naman kasi kailangan mong magsarili ng bahay, anak? Pare-pareho kayo ng mga kapatid mo. Ang laki-laki ng mansyon pero kaming dalawa na lang ng mama mo nakatira. Namimiss na namin ang mga ingay niyo. Sunod na sabi ng papa niya. Mabuti pa noong maliliit pa kayo. Kami ang palagi niyong hinahanap. Pero ngayon nagkatrabaho na kayo, parang kinalimutan niyo na kami ng papa mo. Dugtong ng mama niya sa tonong nagtatampo. Napanguso siya at agad na kinain ng konsensya. Sorry na. Nabisi lang talaga ako sa work. Alam niyo, pumasok muna kayo at pagluluto ko kayo. Ang buong weekend na ito ay ilalaan ko para sa mga mahal kong magulang. Paglalambing niya sa kanila kihanang bukas ang pinto. Napalitan ng tuwa ang mukha ng mga magulang niya. Saktong-sakto, hindi pa kami nag-aalmusal at namimisan namin ang luto mo. Sabi ng mama niya pagpasok sa loob. Pinaupo niya mga ito sa sofa. Anong gusto niyo kainin, ma, pa? Tanong niya habang malawak ang ngiti. Gusto kong kumain ng adobo. Request ang papa niya. Agad namang humampas ang kamay ng mama niya sa hita nito. Hindi ba't sinabi na sa'yo ng doktor na bawal sa'yo maalat at mamantikang pagkain? Mataas ng ang blood pressure mo, gusto mo pang magpasaway. Sermon ng mama niya sa papa niya. Minsan lang naman. Natawa siya habang pinapanood ang mga ito. Kung pinakbit na lang kaya, di ba favorite niyo yun pareho? At saka healthy din kainin yun. Question niya. Ay sakto, nagkikrave din ako niyan. Sagot ang mama niya. O siya sige, yan na lang ang iluto mo. Si Commander ang masusunod. Biro ng papa niya. Sige po, doon na po ako sa kusina. Paalam niya at agad na tinungo ang kusina. Nagsuot siya ng apron at isa-isang inilabas ang mga ingredients. Kalahating oras na lumipas bago naluto ang pinakbet at pritong boneless bangus. Sinet up na niya ang mesa at inihain ang kanin at ulam. Hinubad niya ang apron at bumalik sa sala para tawagin ang mga magulang. Ma, kakain na po. Hindi niya natapos ang sasabihin nang makita niya mga magulang na nakatayo sa harap ng drawer. Nakabukas na yon at nasa kamay ng mama niya ang 3 piti na ginamit niya. Anong ibig sabihin nito, Eva? Galit na tanong ng papa niya. May hindi ka ba sinasabi sa amin, Eva? Tanong naman ng mama niya. Kinakabahan siya lumapit. Ma, pa, nakita niyo naman, di ba? Isang line lang, ibig sabihin hindi ako buntis. Hindi yun ang punto, Eva. Malakas na wika ng papa niya. Ano po? Wala namang problema sa amin kung mabuntis ka. Kaya mo namang bumuhay ng bata. Ang problema ay kung may namamagitan pa sa'yo ng ex-boyfriend mo. Nagkabalikan na ba kayo? Ang balita ko ay ikakasal na yon. Hindi ka naman siguro papasok sa isang relasyon na alam mong komplikado, hindi ba? Ma, pa, hindi po siya. Anong hindi siya? May bago kang boyfriend? Napayuko siya at hindi malaman kung paano magpapaliwanag. Sorry po. You should have told us. Hindi yung malalaman na lang namin bigla na baka isang araw buntis ka na pala. Tapos saka lang namin makikilalang boyfriend mo. Sermon ng kanyang ama. Hindi niya magawang itanggi na wala siyang boyfriend. Ayaw niyang isipin ng mga ito na nakipagsiping siya sa kung sino lang. Hindi pa kasi ako ready na ipakilala siya pa. Dahilan niya. Gusto namin siya makilala. Madiing sabi ng papa niya. Oo nga naman anak. Ipakilala mo naman kami sa boyfriend mo. Nasa tamang edad ka naman na para mag-boyfriend. Sa katunayan, dapat nga nag-aasawa ka na sa edad mong yan. Sabi naman ng mama niya. Napayuko siya at napakamot sa ulo. Wala nang lusot. Kailangan niyang harapin si Lazarus. Opo, mapa. Ipapakilala ko po siya. Great. Gusto kong iharap po siya sa amin bukas. Magpapareserve ako sa restaurant. Isasend ko sa iyong address. Dapat kasama mo ang boyfriend mo pagdating doon. Maliwanag? Opo pa. Good. Halika na, kumain na tayo. Kanina pang kumukulo ang tiyan ko. Pagtatapos ito ng usapan bago nauna nagtungo sa pagkainan. Naiwan siyang hindi alam ang gagawin. Ilan sandali lang ay sumunod na rin siya at nakisalo sa mga magulang. Matapos ang araw na yon, bumalik na rin siya sa trabaho. Nakareceive siya ng message sa papa niya kung saan ang magiging venue ng dinner. Hindi niya pa rin nakakausap si Lazarus.
Hindi rin naman talaga niya planong dalhin ito sa dinner para imita mga magulang niya. 12:00 ng tanghali na mag-break time siya. Hinubad niya ang suot na lab coat at inilabas ang baon niya. Wala pa siyang nasisimula nang may kumatok sa pinto. "Pasok!" sabi niya habang nakatuon ng tingin sa pagkain. Nang pumasok ito, unang dumapo ang tingin niya sa pares ng sapatos na nasa harap niya. Alam niya agad na si Lazarus yun. Naghalo-halo ang nararamdaman niya. Galit, kaba at pagkamis. Umangat ang tingin niya. Isinara niya ang lunchbox at itinabi yon bago tumayo. Bagamat maayos naman ang itsura nito, alam niyang may nag-iba. Malungkot ito. "Eva, pwede ba tayo mag-usap?" "Para saan pa?" "Alam kong break time ngayon, pero ito lang ang pagkakataon na alam ko makakausap kita. Please, just give me some time." Makaawa nito. Mahaba siya na pabuntong hininga. May plano rin naman siyang kausapin ito at mukhang iyon na ang tamang pagkakataon para doon. "Sige, doon tayo sa labas mag-usap." Pagpayag niya sa kanaunan lumabas. "Sabi ng front desk, dumating ka sa company. Halos 5 oras ako naghintay pero hindi ka naman dumating sa office ko. Sinubukan kitang tawagan pero walang sumasagot. Binalak mo ba ang number ko?" Agad na tanong nito paglabas nila. Pinagkrus niya mga braso at seryosong tumingin sa lalaki. "Oo, binalak ko nga ang number mo. Eh ano naman?" "Pero bakit? Ano nagawa ko, Eva?" "Hindi mo alam kung bakit? Nung pumunta ako sa opisina mo, nakita kita na may kahali kang babae." Diretsong sagot niya. Bahagyang nanlaki ang mga mata nito. "Nakita mo yon? O ano, nagulat ka no? Alam mo naman na pupunta ako sa opisina mo, di ba? Dapat sa susunod na araw mo na lang siya in-schedule. Yun tuloy, nahuli kita." Anya sa natatawang boses. "Eva no, mali ang nakita mo, hindi ganun yon." "Eh ano? Huwag mo nga ako niloloko. Tapos na, nabisto na kita kaya tama na." "No, Eva, please. Maniwala ka naman sa akin. Hindi talaga ganun yun. Mahal kita. Hindi ako gagawa ng bagay na ikakasakit ang damdamin mo. Hindi kami nag-kiss. If you want, I can provide evidence." Paulit-ulit siya napailing. Wala na siyang oras para sa dramang ganoon. Love is not really for her. "You know, let's just stop this. More than 3 weeks na lumipas. Lampas na tayo sa napagkasunduan. At isa pa, I already took a PT. Hindi ako buntis." "Eva, alam mong it's not really about whether you are pregnant or not. Mahal kita at gusto kita makasama kahit wala na buo." Narealize ko na hindi pa talaga ako handang pumasok sa isang relasyon. Kung tatanggapin kong pagmamahal mo, I can't guarantee that I can love you fully. Hindi mo deserve ang patak-patak na pagmamahal, Lazarus. Hindi ko maintindihan. Hindi ko rin talaga maintindihan ang sarili ko. And I'm still not sure kung misunderstanding lang ba talaga nakita ko o talaga may kahalikan ka. Maybe I don't really know you that well." "Eva, misunderstanding lang talaga yun. She was trying to kiss me pero agad ko naman siyang tinulak." Pilit na paliwanag nito. Hindi ko alam na masasaktan ako sa pangalawang pagkakataon. Hindi na ako natuto. Akala ko masakit na yung nakipag-break sa akin ng ex-boyfriend ko. Pero may mas isasakit pa pala doon. Ngayon, kino-question ko kung handa pa talaga akong pasukin ito. "Eva, patawarin mo ako please. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Huwag naman ganito. Maniwala ka, it was all a misunderstanding. Hindi ko talaga ginusto yun. Ikaw lang gusto ko. Please, Eva, I love you." Umakto ito lalapit pero umatras siya. "Yung parents ko, nakita nilang PT na ginamit ko. Akala nila may boyfriend ako. Nagpa-reserve pa sila ng table sa restaurant. Sinabihan nila akong dalhin ka para ma-meet sila. But don't worry, hindi mo kailangang pumunta ron. Hindi ko pa naman sinasabi ang pangalan mo kaya wala silang ideya kung sino ka. Sasabihin ko na lang na nag-break tayo or whatever. Kaya..." Umangat ang tingin niya at seryosong tumitig sa nagsusumamang mga mata nito. "Itigil mo ng panliligaw mo. Itigil na natin to. Hindi ako ang nararapat na babae para sa'yo." Anya at tumalikod na. Malalaki ang mga hakbang niyang bumalik sa klinik. At doon bumuhos ang lahat ng luha niya. Doon niya lang kinwestiyon kung tama ba ang naging desisyon niya. But he kissed someone else. Masisisi ba siya kung sobra siya nasaktan na makitang eksenang yun? Sa kabilang banda, nalulumong napaupo na lang sa isang tabi si Lazarus. He has never been in a relationship. Hindi niya inakala na mararanasan niyang umiyak para sa isang babae. He still remembers how excited he was when she texted him that she would go to his company. Tinapos niya na maaga ang meeting para mas marami siyang time
Pero nasira lahat ng yon dahil nasaksihan nito. Inis niyang ginulo ang buhok. Nakakainis. Okay na eh. Ramdam ko naman na gusto niya na ako. Ay, muli niyang ginulo ang buhok. Nasisante niya naman ang sekretary na sinubukan siyang halikan. Karma na lang ang bahala rito. He still wished that she would reflect on her actions and won't do it again. Ang atensyon at pagmamahal ay hindi dapat pinipilit. Pero sa sitwasyon niya, he's too head over heels in love to just give up. Ipipilit niya ang sarili niya hanggat kaya niya. Kaya naman tumayo siya, sumakay ng kotse at bumalik sa kumpanya. Agad siyang dumiretso sa security room at kinuha ang CCTV footage sa office niya. Ipinalipat niya yon sa kanyang cellphone. Malinaw sa video na hindi naman talaga sila nag-kiss ng sekretary niya. Muntik lang yon dahil agad niya itong naitulak. Pagkatapos ay biglang may tumawag sa cellphone niya. Ang kaibigan niya. Wala siyang ganang makipag-usap ngayon pero sinagot niya pa rin. Hello bro. Agad na bati nito. Sabi mo na kung anong kailangan mo dahil may gagawin pa ako. Grabe, wala man lang hello. Hello, o yan, okay na. Bakit ang sungit mo ngayon? Nabastard ka ba? Mas lalo siya na bad trip sa sinabi nito. Ibababa ko na to. Teka lang, di pa si Evie Grayson yung nililigawan mo? Yung kambal ni Zane? Oh, siya yun. Hindi na siya nagtaka kung bakit kilala nito si Eva. Sikat naman kasi talaga ang Grayson family lalo na sa negosyo. Nandito kasi sila sa restaurant ko ngayon eh. May family dinner yata. Grabe, ngayon ko lang nalaman na may kambal pala si Eva. Type ko yung kambal niya. Ang alam ko, Sophie ang name nun. Ang cute niya bro, ligawan ko na kaya. Natigilan siya at bahagyang nanlaki ang mga mata. Teka, nandyan sila sa restaurant mo? Oo nga, paulit-ulit. Napatingin siya sa relo niya, saktong 7:00 na ng gabi. Ibababa ko na to, bye. Agad niyang ibinaba ang tawag at nagbihis. May cabinet kasi siya sa opisina ng mga damit kaya pwede siya magpalit. Pagkatapos ay umalis na rin agad siya at pumunta sa restaurant ng kaibigan niya. Samantala ay inayos ni Eva ang sarili at pumunta na sa isang fine dining resto. Pagdating doon ay nagulat siya na makita na naroon din ang mga kapatid niyang sina Owen, Zane at Sophie. Ma, pa, kuya, ate. Bati niya paglapit sa mesa nila. Bumesi siya bago umupo sa tabi ni Sophie, ang kambal niyang babae. Sa katunayan, kambal silang 4. Quadruplets to be exact. Halata sa mukha ng lahat na may inaasahan ng mga itong kasama niya. Nasaan ang boyfriend mo? Bakit hindi mo siya kasama? Nagtatakang tanong ng papa niya. Oo nga, Eva. Excited pa naman ako makita ang bago mong boyfriend. Alam mo, natuwa talaga ako naman nalaman kong break na kayo nung kumag mong ex. Unang tingin pa lang alam ko na talagang sasaktan ka lang niya. Pero siguro naman mas maayos ang ipinalit mo sa kanya. So, where is the new guy? Tanong ni Sophie. Pasensya na po, hindi po siya makakapunta. Hindi niya natapos sa sasabihin nang biglang may pumutol sa kanya. Good evening po. Bati na lalaking kadarating lang. I am Lazarus Velasco, boyfriend po ako ni Eva. Pasensya na po kung nahuli ako ng dating. Umawang ang bibig niya at hindi makapaniwalang tumingin dito. Nagtama ang mga mata nila. Hindi niya mawari ang tumatakbo sa isip nito at mas lalo siya nalito nang umiti ito. Oh, akala ko ba hindi siya makakapunta, Eva? Nabibiglang tanong ng kanyang papa na natili sa lalaki ang tingin niya. Anong ginagawa mo rito? Seryoso niyang tanong, ngunit hindi nito nasagot yon na magsalita ang mama niya. Iho, maupo ka. Ako nga pala si Emma at ito naman si Alex. Kami ang mga magulang ni Eva. At sila naman ang mga kapatid ni Eva. Sina Owen, Zane at Sophie. Oh, ikinagagal akong makilala ko yung lahat. Pasensya na po kung nahuli ako ng dating. Ano ka ba? Ayos lang. Ang mahalagay nakarating ka. Halika, maupo ka. Anyaya pa rito ng mama niya. Muling bumalik ang tingin nito sa kanya bago lumakad palapit at umupo sa tabi niya. Umiwas siya ng tingin. Mariin niyang ikinuyom ang kamao sa ilalim ng mesa. Hindi niya mawari ang dapat na maramdaman. Mahina siyang binangga ni Sophie sa braso gamit din ang braso nito. Ang gwapo ng boyfriend mo, in fairness. Magaling ka nang pumili ngayon ha. Tumahimik ka nga. Hello pre. Bati ni Zane kay Lazarus. Siguro naman, kilalang-kilala mo na ako. Alam mo na, negosyante, modelo at isa sa mga kinikilalang pangalan sa high-profile circles.
Di na rin nakapagtataka kung bakit marami may gusto sa akin. Si kuya ang yabang. Agad itong binara ni Sophie. Siyempre naman, kilalang kilala kita. Madalas ko makita mukha mo sa social media. Sabi na nga ba, kilalang kilala mo ako eh. Eh ba, ayos ang boyfriend mo ha. Gusto ko siya para sa'yo. Tumigil ka nga. Saway niya habang masama ang tingin. Saan nga pala kayo nagkakilala? Tanong ni Owen. Sa bar po. Sa klinik. Nagkasabay sila ng sagot ni Lazarus. Nagkatinginan sila at siya ang unang umiwas ng tingin. Bakas naman sa mukha ng lalaki ang pagtataka. Eh ano ba talaga? Nagtatakang tanong ng papa niya. Sa klinik pa, sinamahan niya yung sister niyang nagdadalang tao and that's how we met each other. At doon kayo nagkamuputihan? Ako po yung una nagka-interest sa kanya. Napansin ko na she's really pretty. I find her really attractive, really nice, really intimidating at the same time. Sagot ni Lazarus. Biglang tumawa na malakas ang papa niya. I get your point. Minsan talaga nakakatakot yan si Eva. Parang nga siyang dragon eh. Bigla na lang bubuga ng apoy. Sabat naman ni Zane. Pa, kuya! Saway niya naman habang namumula na sa hiya. Ganun ba talaga siya ka-intimidating? Kasi para sa kanya, normal lang naman ang expression niya. Ano ba nagustuhan mo sa anak namin bukod sa really nice, really attractive, at really pretty siya, iho? Ang mama niya naman ang nagtanong sa nangaasar na tono. Matagal na natahimik si Lazarus bago nagsalita. I've noticed how dedicated she is to her work. She really pours her heart into everything she does. Paborito niyang kumain ng street food, even though she's a doctor. She doesn't mind indulging in unhealthy treats. Madalas din siya tumambay sa parke. And she loves watching people go about their day, lalo na yung mga batang naglalaro sa playground. Her smile lights up whenever she does things that make her feel at peace. Minsan, medyo masungit siya. At pakiramdam ko may malaking wall na nakaharang sa pagitan namin kapag sinubukan ko mapalapit sa kanya. Pero naiintindihan ko yun. She built that wall to protect herself. At sa totoo lang, climbing that wall was worth every effort. I just wish she could really open her heart to me. Kasi sobrang gusto ko po maging bahagi ng mundo niya. I really, really love your daughter. Mahabang tura nito sabay lingon sa kanya. Napakapit siya na mahigpit sa laylayan ng suot niya. Pakiramdam niya ay niyakap siya ng mga salitang iyon. Lazarus. Anya habang hindi mawari ang naisabihin sa mga sandaling yon. Napakarupok niya para bumigay ng ganong kadali. Pero siguro nga, ganun talaga kapag nagmamahal. Nakakatuwang marinig ang mga sinabi mo. Kaya lang, kayo ba'y talagang magkasintahan na? Biglang nagduda ang kanyang papa. Oo nga, base sa sinabi mo, iho, ay parang hindi ka pa rin niya sinasagot. Ano ba talaga ang totoo? Nagtatakantura naman ang mama niya. Bigla siya napatayo. Huminga siya ng malalim para humugot ng lakas ng loob. Ma, pa, ang totoo po hindi ko naman talaga siya boyfriend. Pero nililigawan niya po ako. Pasensya na po kung hindi ko sinabi ang totoo. Hinging pa umanin niya. Bigla ring tumayo si Lazarus at yumuko. Umingi rin po ako ng pasensya. Hindi ko po sinasadya na may mangyari sa amin ni Eva. Ako po talaga may kasalanan. Mapa, pasensya na po. Pero kailangan na po naming umalis. Bukas ko na lang po ipapaliwanag ang lahat. Paalam niya sa kahinila si Lazarus palabas. Nang makalabas sila ay hinarap niya ito. Eva, bakit tayo umalis? Tinitigan niya ito ng diretsyo. Talagang tinatanong mo yan? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na hindi mo kailangang pumunta? Na ako na bahala magpaliwanag kina mama at papa? Kaya bakit nandito ka? Sinabi mo nga yun pero pumayag ba ako? Did I agree to just let you go on your way? Alangan naman nahayaan ko lang na maging pangit ang tingin nila sa akin. Hindi naman nila alam na ikaw yun eh. Kahit na, do you really think I just gave up just because you rejected me? Eva, no. Pasensya na pero hindi ako ganun kadaling sumuko. My God, Lazarus. Ano bang hindi mo maintindihan sa ayoko na? Pagod na akong masaktan kaya tama na. Wait, may papakita ko sa'yo. Bigla nitong inilabas ang cellphone at may ipinakita sa kanya. Here, watch it. Kuha ito sa loob ng opisina ko. Hindi talaga kami nag-kiss. Sekretary ko siya at sinasante ko na siya matapos niyang gawin yan. May ipinakita itong CCTV footage at malinaw doon na talagang mali ang nakita niya. Agad siyang kinain ng konsensya. Ngayon, tell me, gusto mo ba talaga na lumayo ako sa'yo?
Anito, naghahamon ng tingin. Hindi siya agad nakasagot. Dapat pala ay nagtiwala siya. Dapat pala ay tinanong niya muna ito. Mali siya ng akala. Ewan ko. Hindi niya siguradong sagot. Maging totoo ka naman sa akin. Ito pa talaga ang gusto mo? Ewan ko. Sige, ganito na lang. Para hindi ka na mahirapan pa. Hahakbang ako ng 10 beses palayo sa'yo. Pag pinigilan mo ako bago pa man umabot ang 10, ibig sabihin nun, mahal mo ko. Pero kapag hindi mo ako pinigilan, tuluyan na akong lalayo sa'yo. Nagsimula itong humakbang palayo sa kanya habang nagbibilang. 1, 2, 3, 4, 5. Eva, 5 na oh. Hindi mo ba talaga ako pipigilan? 6, 7, 8, 9. At sa panghuling pagkakataon ay saka lang siya naglakas loob na pigilan ito. Kapag humakbang ka pa uli ng 1 beses, hindi ka na makakatuntong pa sa opisina ko at hindi mo na ako makikita. Pero kapag humakbang ka pabalik sa akin, ibig sabihin, hindi niya natapos ang sasabihin dahil bumalik na agad ito at niyakap siya na mahigpit. Sa sobrang higpit ay para bang ayaw na siyang pakawalan. Hindi pa ako tapos magsalita. Kailangan ko pa bang hintayin yon? Ibig sabihin, aaminin ko na din, mahal din kita. Sa wakas ay nasabi niya na rin. Mahal din kita. Mahal na mahal, Eva. Yumakap siya pabalik. Sorry ha. Sorry kung pinagdudahan kong pagmamahal mo sa akin. Sorry kung nagalit ako sa'yo na hindi man lang pinakinggan ang side mo. I'm really sorry. Alam mo naman ang nangyari sa past ko, di ba? Ayos lang. Ang mahalaga sa akin ngayon ay malaman na mahal mo rin ako. Your wall was really worth climbing, Eva. Sobrang saya ko ngayon. Thank you for giving me this chance. Kung hindi ka siguro sumipot, baka tapos na talaga tayo. Pero teka, paano mo nga pala nalaman na ditong venue para sa family dinner? Hindi ko naman sinabi yun sa'yo ah. Anya na biglang humiwalay ng yakap. Hindi ito makatingin ng diretsyo at bahagyang nakaharang ang kanang kamay nito sa mga mata nito. Yan ba? Kaibigan ko kasi yung manager na restaurant. Palagi kasi kitang nakukwento sa kanya at kilala niyang pamilya niyo. Siya nagsabi sa akin na nandito kayo. Ganun ba? Teka, umiiyak ka ba? Pilit niyang sinilip ang mga mata nito. Nakita niya kasing may tumulo sa pisngi nito na agad itong pinunasan. Hindi, napuwing lang. Bakit naman ako iiyak? Umiiyak ka kaya? Ang laki ng tulo oh. Hindi nga. Ay, umiiyak siya. Tears of joy. Pangtitis niya. Pag hindi ka tumigil, halikan kita. Saglit siya natigilan pero mas lalo lang kinanahan. Ikaw iyakin ka pala? Ang cute mong umiyak. Napatigil siya nang bigla siya nitong halikan sa labi. It was just a smack pero nag-iwan niya na matinding kiliti sa sistema niya. Kinuha niyang kamay nito saka pinagsiklop ang mga kamay nila. Ikaw kasi ayaw mong tumigil. Ayos lang, sarap nga eh. Gusto mo isa pa? Tama na, bumalik na tayo sa loob. Ipapakilala kita ng personal sa family ko. Humigpit ang hawak nito sa kanya. Sige, gusto ko yun. Wait, do I look good? Nakita ka na nila kanina, di ba? At tanggap ka nila. Pero iba kasi yung ngayon eh. Desperado lang ako kanina kaya makapalamukha akong humarap sa kanila. Pero ngayon, you are willing to introduce me to your family. Hindi ko maiwasang kabahan. Marunong ka palang kabahan? First impression ko talaga sa'yo, makapalamukha eh. Biro lang. Hindi ka naman dapat kabahan. Kasama mo ako, okay? Kaya halika na. Hinila na niya ito pabalik sa loob. Ma, pa, tawag niya sa mga magulang. Oh, bumalik kayo. Gulat at tulad ng papa na mag-angat ito ng tingin. Sabay-sabay nang napatingin sa kanila ang pamilya niya. Napansin niya na wala si Sophie sa upuan nito. Ano, bati na kayo? Bigla itong sumulpot sa likod niya saka bumalik sa pwesto nito. Paano mo nalaman? Nag-CR kasi ako tapos nakita ko kayo sa labas. Sorry hindi ko sinasadya makinig sa usapan niyo. What? So kayo na ba? Anito sa nang-aasar na tingin. Hindi niya napansin na may nanonood pala sa kanila kanina. Ang bilis naman, Eva. Dapat nagpakipot ka pa ng konti. Usal ni Zane. Porke yung chicks mo, hindi mo pa rin nakukuha no? Sabad naman ni Owen. Uy, wala namang personalan. So Eva, okay na ba kayo? May dapat ba kaming malaman? Tanong ng mama niya na bumaba ang tingin sa magkahawak nilang kamay ni Lazarus. Huminga siya ng malalim para humugot ng lakas ng loob. Mapa, ate kuya,
Nagkaisa po kami ni Lazarus. Nagkaroon lang po kasi ng misunderstanding at sinagot ko na po siya. Kaya ngayon, totoong kami na. Hello po ulit, Mr. and Mrs. Grayson. Pasensya na po sa nangyari kanina. And I also want to say that I'm really serious about Eva. Sana po bigyan niyo ng blessing ang relasyon naming dalawa. Kailan ang kasal? Nangaasar na sabi ni Sophie. Kasal muna bago baby Dugtong naman ni Zay. Pinagdilatan niya ito ng mata. Tubigil nga kayo. Biglang tumayo ang mama at papa niya saka sila hinarap. Aba syempre naman, pagpalain kayo at sana'y maging magandang pundasyon ng relasyon ninyo. Sabi ng papa niya, pagpalain kayo ng poong may kapal at sana'y mapag-usapan agad kapag may hindi pagkakaintindihan. Tura naman ang mama niya. Maraming salamat po. Tugon ni Lazarus. Thank you, Mapa. Para namang mag-aasawa na kayo. Muling asar ni Zane. Agad naman itong binara ni Sophie. Inggit ka lang, Kuya Zane. Halika, umupo na kayo. Sabi ng mama niya bago ito bumalik sa upuan. Hinila na niya si Lazarus at umupo sila sa kanilang pwesto. Muling nagpatawag ng waiter ang papa niya at umorder pa ng maraming pagkain. Hindi rin natapos ang kwentuhan at ang walang katapusang tanong ng pamilya niya kay Lazarus. Hindi na iwasang mapag-usapan ang kasal, pero bago pa lamang naman sila at sinabi na niya na maghihintay ito kung kailan siya handa. Lazarus was the center of attention and she was making herself busy enjoying watching him. Halata nag-e-enjoy ito sa mga tanong ng mga magulang at kapatid niya. Para itong nasa Q&A portion, confident sa bawat pagsagot. He really blended well with her family. Parang parte na agad ito ng pamilya nila. Once in a while, Lazarus would glance at her and all she could feel was the future he wanted to build with her. Ganun talaga siguro kapag nahanap mo na ang taong alam mong mamahalin ka ng sobra at mamahalin mo rin ng buong buo. Love may not come as perfect. Naging pangit man ang simula. It came when she was unsure, broken in ways she didn't know how to fix yet. Walang grand entrance, walang tamang timing, at dumating sa hindi inaasahang pagkakataon. There were moments of misunderstanding, times when she doubted him and herself. Moments that she shook her trust. But slowly, she learned to open her heart again, to trust him despite the fear. She realized that love isn't about a beautiful beginning. Hindi pala kailangan ng perpektong simula. Kailangan lang ng tapang. Tapang na ayusin ang nasira. Tapang na magtiwala ulit. At tapang na maging totoo sa nararamdaman. Love doesn't start as a fairy tale. Sometimes, it starts as a mistake that turns into the best thing that ever happened to you. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!